Welcome back mga kaspiro. Ngayon ay panibagong araw ng pamamana natin kung saan ay pumunta tayo ng Taytay para mamana. At syempre dati na rin tayo na mamana dito kaya excited. At isa sa mga pinunta natin dito sa Taytay ay para makapag-upgrade tayo ng ating SG dahil napakahirap kung sa isla walang nau-orderan ng guma. Kilala sa kanya. At ito, excited na tayo dahil tagal tayo hindi nakapag-dive dito sa Taytay area. At request na lang sa Taytay. Sana makuli tayo marami at tayo ng islas. Stay tuned at update lang tayo mamaya. At ito yung ating naging unang pagsisid para sa araw na ito at hindi muna tayo bababa sa malalim. Warm up dive muna tayo dito sa mababaw at pakiramdam natin yung ating katawan kung nasa magandang kondisyon. At syempre maraming salamat muna kay By Michael ng Master Burit Adventure dahil sa binigay niyang t-shirt. At sa nagpapahiram sa atin ng ginagamit nating underwater camera, maraming salamat. Shout out kay Reniel Ruba. At eto, matapos tayo makapag warm up sa mababaw, ito bumaba na tayo sa malalim dahil yung spot na ito ay talagang palagi kong pinupuntahan kapag nandito ako sa area na ito. At tingnan natin kung anong mapapana natin dito. Good sign yung ating nakikita dito dahil napakaraming mga pagkain ng mga pelagic. At ayan oh, may mga mangrove snappers o yung mga gat. Kaya lang ay nasa long range shot kaya hindi natin pinana dahil yung guma natin ay hindi gaanong malakas dahil yung isa ay putol pa. At hanggang sa hindi muna tayo pumana dahil nagmasid tayo ng isda na pwede nating mapana na medyo malaki sana hanggang sa wala tayo nakita, kaya preparation tayo para sa sunod na pagsisid. Sa De La Cruz family ng Naik City, shout out po, at kay Joseph Cantar. At syempre shout out din po sa ating napakasulit na supporters kay Tarzan ng Palawan. Kay Panaon Spiro, shout out din. At ito na yung ating pangalawang pagsisid kung saan na abangan ko sana dito yung mga mangrove snappers pero wala nang lumabas mga kaspiro kaya naghanap ako ng ibang target. At nung bandang kaliwa ay lumingon ako, meron ako nakitang lumbarok o yung tinatawag na pulahan, kaya ito yung naging target natin para sa pagsisid na ito. At secure na yung unang isda natin ngayong araw.
Mayamaya sa bato yung tawag ng iba dito sa isda na ito mga kaspiro. At another dive. Iba na ito yung spot na ito dahil lumipat kami. Matapos ako doon sa hiwalay na bato. At ayun, napakailap ng yellow spotted rabbit fish. Buti na lang ay malakas yung ating SG, kaya kahit nasa long range shot ay inabot pa rin. Matapos natin ma-secure yung ating napanang samaral o yung yellow spotted rabbit fish, ay muli tayong pagsisid dahil may mga kasama pa. Pero sa kasamaang palad ay nakakalito dahil kung napakarami nila. Hindi natin alam kung saan napapanain natin hanggang sa ito na yung mga sumunod na nangyari. Dinala sila ng saging-saging ay yung Spanish flag snappers, kaya hindi sila lumapit. Kaya hinayaan na lang natin dahil malayo na. Iilap lang kung hahabulin natin. Fish call tayo dahil napakarami ng pagkain ng mga pelagic at baka meron, kaya hintayin natin hanggang sa nakapansin ako ulit ng samaral, kaya ito na lang yung pinana ko para lumutang tayong may dala. Dapat all days for fishing tayo mga ka-Spiro, pero hindi muna dahil naghahabol kami ng hibas. Napakahirap ng area namin dito sa Taytay kapag malaki ang hibas dahil yung bangka namin hindi nakakapasok. Ambush type muna ako dahil napakamahal ng isda dito sa Taytay, kaya bira tayo kahit anong makita natin. Hanggang sa paglingon ko dito sa ilalim ng lubid ay meron ako napansin ng barakuda o yung rumpi, kaya ito yung naging target natin. Isa sa mga delikadong isda ito mga ka-Spiro, buti na lang ay na spine shot kaya hindi masyadong nakagalaw ang isda. Saglit pang sumabit dito sa lubid ng tambalang o seaweed, kaya buti na lang ay sumama.
Estimated siguro mga kaspiro ay sobra ito 1 kilo. Hindi muna natin pinabintayan dahil inulam. Another dive at ito na yung pinakahihintay sa kawan ng mga yellow spotted rabbitfish at ang Spanish flag snappers ay inaabangan ko yung magandang pagkakataon dahil meron ako nakitang malaking mangrove snappers na nag-iisa, kaya abangan natin. Ayun ang magandang pagkakataon na binigay sa atin habang naghihintay tayo ng mangrove snappers ay biglang may lumapit na giant trevally o yung mamsa. Kaya binana natin dahil halos nasa dulo na ng pana. Woo! Yeah! Woo! Tinawag ko yung aking kasama dahil para sa second shot sana dahil napakalaki ng isda, sayang kung makabitaw. Pero dahil may kanya-kanya kaming area ay hindi siya kaagad nakarating ng oras na yan dahil napakalayo niya pa. Kaya hinayaan ko na lang na mapagod yung isda dahil tumakbo siya sa kanto kung saan mas maganda dahil makakalaro siya. Mga 20 minutes siguro mga kaspiro nang inila ko na ito dahil hindi na siya gumagalaw. At ito, wala na siguro talaga siyang lakas kaya sumama na lang siya sa taas. Pero dahil hindi tindols yung ating shop ay kilo-kilo. Pasensya na po muna sa mga nagpapa-shoutout na hindi ko na siya shoutout dahil nung nasa Dumaran po tayo ay pawala-wala ang signal. Isa rin po sa mga dahilan kung bakit ako nandito ngayon sa Taytay. Thank you Lord, thank you. Alright, at salamat sa Diyos sa binigay niya sa ating magandang pagkakataon sa GT na ito na nagtimbang ng 10.5 kilos isang piraso. Bumalik na ako sa bangka at para maisakay na ito dahil mabigat kung ilalagay natin sa buya. Napakahirap hilahin at siyempre para ma-secure na natin ang isda. Thank you Lord. Unlock, unlock.
At ito, nakarating na tayo sa bangka dahil medyo malayo na rin tayo sa bangka, kaya matagal tayo nakarating. Dapat ay iaangat ko sana sa bangka itong isda, pero hindi ko kaya iangat, kaya hinintay ko yung aking kasama bago natin iakyat sa bangka. Iakyat mo, pasuyok yan, kaya hindi ko mabubuhat. Salamat sa Diyos. Alright, nakadito kami. At eto, mayroon din siyang nahuling suno o yung coral trout na malaki. Sinubukan namin tanggalin yung isda sa taas ng bangka mga kaspiro, pero hindi namin kaya dahil mahirap. Kaya nagdesisyon kaming bumaba ulit at sa dagat na lang natin tanggalin. Okay na. At eto, nung matapos na naming matuwid yung aking shop, balik kami sa pagsisid. At abang tayo ulit ng pwede nating mapana na isda. Eto, dumaan yung mga bayang o yung giant toblerone, pero hindi yan ang target natin, kaya pas tayo dyan. Dalawang yellow spotted rabbit fish yung naka-steady dito sa ilalim ng bato na ito, kaya binaba ko ng dahan-dahan dahil hindi nila ako nakikita. Against the light kasi yung pwesto ko, kaya maamo sila. Ito yung naging huling isda natin para sa araw na ito. Nung matapos kami ditong magsisid ay nagdesisyon na kaming umuwi dahil para makapasok pa yung bangka. Dahil mahirap maabutan tayo ng sibas, naiiwan ang bangka sa labas, kaya umuwi na kami ng maaga. Siguro ay mga alauna pa, mga alauna na ito ng hapon. O yung mamsa na nahuli natin, yung chiti giant, at inabot ng 10.5 kilos. Salamat sa Diyos, ay sana makahuli pa tayo ng mas malaki pa sa mga susunod na araw, kaya bukas. At salamat sa ate ko na talagang napakasipag. Kuya ko na kasama ko kanina sa laot. At syempre hindi tayo magpapahuli sa pang ulam. Ayan lang. Yung lumbarok o pulahan na tinatawag, at torsilyo o yung rumpi. Naka 1,491.